South Upper Speaker Award, Woman in Distinction Award, Ruby Sorutimis International Princess Sylvia Award, Best Legislation Analyst Award, Best Practice on God and Woman Advocacy Award, Best Advisor on Child Protection Award, Best Trainer of Trainer Award. Please help me welcome Attorney Garson Aguilar David. Salamat po ng marami. Alam po ninyo, naging isisit sa akin ng may isang oras. Sinundo niya po ako sa barangay Bilog-Bilog kasi po hanggang alas 12 po ako nag-knock doon pasado. Ayaw pa po nila akong pakawalan. Pinunol ko na lang kasi nabigyan daw po sila. Di ba pag kami mga seminar, gusto nila matapos ka agad? Sana matapos na ako? Pero sila ayaw pa po nila akong umalis. Nabigyan daw. So, ang sabi po nila, kahit hindi na po si Kapitan, ang buo po, ibabalik daw nila ako next year. Ako, ibabalik niyo ako. Tingnan niyo muna kung natuto kayo, ha? Gusto ko po munang humingi ng paumanhin kasi kinulong ko yung mesa ninyo kanina. Dati nagtang kayo dito, nagmamaritesan kayo eh. Inatayo ko kayo, nilipat natin dito kasi ako masena na akong mag-talk. Gusto ko yung mga nile-lecture ko nakapokus. Kasi, huwag kang mamagay ng pinatok. Huwag kayo mamigay ng pinatok. Huwag kayo mamigay ng mga kukutin. Kasi, nakakabala lang yun. Kasi nag-lecture ako. Ito na marinig ang sasabihin ko. Kung pansinin ko nito, gusto ko naka-capsulize tayo para naka-focus tayo, no? Ayoko po kasi yung nagkalat ay parang party kanina. Hindi niyo po na itatanong, nagtuturo po ako ng pulis sa amin sa Campo Libas. Okay? Kanya maselan po ako. Ang aking orientasyon, Philippine Army, Armed Forces, at Police. Nagtuturo po ako ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army sa Fort Magsaysay, Calayan City. Sa aking kampo ng pulis. Kanya, magtuturo ako ng papel ng tanong, pakinig lang kayo ng malusan. Asan ang mga tanong dito? Ilang po tanong po ka? 24? 20? Sige nga, taas naman. Ano? Kung ako nang magbaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, asan ang 8? Accept? Bukas ka na honorarium ka. Bago po ako magsimula, siyempre, sabihin muna natin yung mga bida rito. Okay, salamat sa kumbida sa akin, ang Art Nilio, Councilor Martin Balakit, Councilor Willie Oprin, Councilor Celso Catal, Councilor Romana Gonzales, nasan ka? Asa naman Councilor? Wala. Wala si Pera dito. Meron lang ako. Councilor Jerry Ramirez, Luz Dimitra Gumapa, Honorable Leopoldo Lirio. Bakit kaninang umaga nandiyan sila? Eh, bakit umalis? Meron po silang meeting? Okay. Pitana Marquez Lirio. Wala po. Okay. Pinapala maganda yun. Functionaries. Asan ang mga PHW dito? Okay. Pakinig po kayo, mag-lecture ako sa inyo. Alam niyo ba, ang pinaka-chismosa sa barangay, PHW. Pinaka-chismosa yung mga yan. Sa mukha pa lang, chismosa na eh. Ano? Okay. Lupon. Wow! Lupon. Magka-lupon, mga matatanda yan. Nangyari yung sekuya, isang ipin na lang natira. Ang tawag sa kanila, lupong na mamayama. Okay? Kayo, ano po kayo, ma? Solo parent. Pinag-iwanan ng mga inanakan. Okay. Papaliwanag ko sa inyo mga karapatan. Ano po kayo? Sino kayo?
Kanipi. Ako, kababaihan yan ha. Kasigat. Kayo po, ano kayo? Dragadik? Ha? Electrician. Hindi ako magaling, di ko kukulitin niyo ako. Mag-usapan natin ang anti-drugs. Kaya nga, akala ko nasa likod, mga drug addict. Kasi kasama ng badak, no? Okay, simulan ko na sa tanong, no? Okay. Ano ang papel ng tanong sa batas? Role of tanong. Under the law. Number 1, maintenance of peace and order. Siyempre, peace and order. Okay. Tandaan po ninyo, ang pinakasustansya ng inyong trabaho ay pagmamintinin ng kapayapaan at kaayusan. Unang-una, huwag po kayong mag-duty na hindi naka-uniforme. Kapag nag-duty kayong naka-uniforme, sinaktan kayo ng mga lasing sa barangay, kayo po ay pwedeng maghamla. Kasi hindi nila nirespeto ang uniform nyo. Alam niyo po ba anong kaso nila? Direct assault to agents of persons in authority. Kayo po ay tinuturing ng batas na agents of person in authority. Dapat po i-respeto nila ang uniforme ninyo. So mag-duty kayo ng naka-uniforme. Ano po ang kulay ng uniform nyo? Asan ang hepe nito? Hepe. Wala rin? Anak hospital? Deputy. Makinig kasi yan. Ha? Ano po ang uniform ninyo? Anong kulay? Kulay. Ano po? Ano-ano ang kulay? Hindi ko kayo pinapatayo. Puti, black, ano pa? Oh, red, ano pa? Black. Black. White. Green. Wala na? O sige. Okay. Huwag kayong magsuti na hindi na uniforme. Suti ko, no? Pero nakikusap ako, mula ngayon, hanggang sa matapos sa termino ni Kapitan, at saka ito pa kasi yung Kapitan nakakasip dito. Huwag po kayong mag-duty sa gabi na nakaputi. Bakit? Wala kayong mahuhuli. Malayo pa kayo. Nakikita na kayo. So yung mga kabataan at mga katuwana, paparating kayo para manguhuli. Ano sasabihin? At siya na, ang barangay kape. Takbo. Sinong mauhuli ninyo? Kasi malayo pa kayo, nakikita na. Ha? Meron ba kayong nakitang pulis na kaputi? Wala. Kasi wala silang mahuhuli. Okay na ka pa, huwag niyo po silang pa-duty ng nakaputi, wala silang mahuhuli. Pangalawa, ako po'y naniniglaw sa inyo kayong mga tanod. Huwag po kayong mag-duty lashing. Kapag nag-duty kayong lashing, imbis na kayo ang magpakulong, kayo ang makukulong. Kayo ang matatanggal. Ha? Ngayon, bilang pakikisama, nag-duty ka. May umiinom. Ano? Tagay mo muna. Tagay mo. Pakikisama lang. Kasi hindi ka talo kung saan ka sana singero eh. Uminom ka. Tapos, sige po, mag-duty na ako. Ang masama, tinumbuan mo. Umuwi na lahat ang kainuman mo, ikaw na lang natira. Tapos na kayo po natalon. Nagpura ka. Sabi ko, putahin natin. Nasa na kayo, ba't nyo ako iniwan?
Ako na lang ang mag-isa. Tapos naka-uniforme ka ng tanong. Pwede kang tanggalin ni Kapitano. Irespeto ninyo ang inyong uniforme. Dahil ang sabi po ng batas, ang karapatang magtalaga ng punong barangay ay karapatan niyang magtanggal. The power to appoint carries with it the power to remove. So, kung abusado ka, pwede kang tanggalin ni Kapitan. Kuya, tanong ka. Lupon, kaya pala matanda ka na eh. Then, ilan daw ka na, sir? 83. Hindi na mo ba tama daw ba? 83. Umiirit pa eh. Okay. Sino na dito? Ano? Kuya, ilan daw ka na? 50? Okay, sige. Sabihin po natin yung memorandum ng DILG, Ang talon, ang tao sa barangay, pwedeng magtalon kapag ang edad niya ay 18 to 60 lang. Pero meron akong nakitang talon na 5 to 6 Tama? DILG circular yan hanggang 60 lang. Kasi, alam po ninyo ang trabaho ng talon, trabaho ng pulis. Ang pagkakaiba lang, suweldo at uniforme. Pero yung trabaho ng tanong, trabaho ng pulis. Kung kanya, ang pulis, pag 57, 56, sa ayaw sa gusto na renard siya. Pareho ng trabaho nyo eh. Ang talon, ginawa pang 60, may bonus. Bakit po hanggang 60 lang? Hindi ka mukha po ng lupon. Ang lupon walang age limit. 18 at 90. Basta lang, hindi ulianin. Ha? Okay. Bakit mo ang tanong ng 60 lang? Kasi po yung trabaho nyo, naghahabol kayo ng kriminal. Isipin mo, 75, tanod. Ha? Nagbugulim ng kumata lang. Hinapo mo. Hoy, tanod ako. Oo. Dalawang ako pa lang. Natutulog na yung inuhuli. Umihingal pa sa mata. Kung iba na yung Kapitan Tanod, tinanggal niya ang lahat ng 60. Huwag na kong itagalit kasi memorandum yan. Tayo hanggang 60 lang. Ang lupon, kahit 80, wag lang ulyanin. Kasi nag-lecture ako sa Bulacan Marilaw Bulacan. Sabi ko sa isang lalaki, Kuya, letang ka na. Ito. Ano ka po sa barangay? Lupon. Kaya pa? Kaya. At tinanong ko, Kuya, ano po bang pangalan ng asawa niyo? Sinitsay ko, nag-uulyanin eh. Inalapit ang katabi. Ano ba ang pangalan ng asawa ko? Anak ng baka. Hawak ng aso. Hindi ang pangalan ng asawa, hindi alam. Tapos, may magpapalawa. Lupon, kumusta na yung aso ko? Umayin na yung aso. Kanya yung susunod na kapitan. Magre-recruit ng lupon. Interview niya muna. Kasi yung ibang kapitan, sabi niya, Ate, maglupon ka. Hindi ko na kaya ka. Akong bahala. Sayang ang honoraryo. Kanya kahit matanda, hihigit. Hindi pinapakinabangan ng barangay. Dapat yung nakikinabang ang barangay. No? Ayun. Ano ngayon? Ilang taong ka na, sir?
Oo! Buhay pa ba asawa niyo? Oo ba yung tatanong? Ano pangalan? Eden, Anong birthday? May 28, or 1978. Ang asawa niyo, 35 years old lang. 1978? O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi na alam ang birthday ng asawa. Ang birthday ng asawa natin, 78. Huwag ko naman mo nga. At Pekor, 2026 na rin. Huwag ka mong kirit. 2026 minus 2078. Asawa mo po, Tien. Matanda ka sa kanya ng 50. Sus, Mariose. Yung asawa daw niya, sir, kasi kikat nito. Ano ba nga? Yung daw asawa niya, sir, kasi kikat nito. Magkano? Ilan? 48. Yeah. Sa tabi naman ni Sir Pwede. Hindi siya bulyanin. Bakit? Ano ba masabi mo? Tatlo pala yung asawa. Pwede yung po. Bakit? Isipin mo tatlo asawa. Asawa pagod niya makakaganon. Eh, yung kakaganon tatlo kaya yung pakinaglupon. Kaya nga ma, kaya. Ha? Ayun lang dalawa asawa lang. Yung isang asawa talaga. Yung dalawa ay nakasawa. Yung dalawa sawa na. Gusto. Okay. Yung dalawa sawa na. Hello. Okay. Sa dati ni Kuya, pwede pa. Pwede pa. Nagkamali lang siya. Yung palang asawa niya edad 78. Hindi sinilang ang 1978. Diyos ko. Kanya nga, ang tawag sa kanila, lupong na mamayapa. 2 taon na lang, wala na yan. Aray ko. Ang galing ni Atty. Ang galing ni Atty. Kuha-kuha niyo. Tingnan na natin. Kuha-kuha niyo. 2 taon na lang, wala nang mawawala na sa lahat. Sa mundo yan eh. Kuha-kuha niyo ang pulso ng bayan eh. Nagagalit na. Sabi, iba rin ang tao. Nagagalit na sa akin. Okay. So, kayo po mga tanong, pag-duty po kayo naka-uniforme, pag minura po kayo, pwede niyo silang kasuhan. Huwag po kayong mag-duty ng matigtad ng kulay kasi wala po kayo mahuhuli. Ha? Huwag po kayong mag-duty ng lasing kasi pwede po ang tanggalin ni Kapitan. Ito po yung sana sabihin pero magpakatotoo tayo. Kapag si Kapitan ay may dahilan para tanggalin ka, wala na po due process. Halimbawa, marami po kasing talo, pag araw ng duty, panay may sakit yan. Ano? May gulo noon. May duty niya. Nahihilo ako, mataas ang hindi ko. Pero pag hindi na duty, napakalakas. Nasa barangay, inumubos ang lahat ng kape. Pati na dito inihigop. Napakaaga sa barangay, lalo na pagbigayan ng honoraryo. Tinukulit na yung treasurer. Pero pag may gulo, may sakit. May ganun eh. Nabalitan ka. Nabalitan ko pag duty mo, hindi ka nag-duty. Lumayas ka na. Pwede yan. Pagkano po yung monthly allowance ng ano? Uy. 3.9. Pag tinanggal ka ni Kap, wala ka ng 3.9. No? Ngayon,
Naniniwala po ba kayo? So, pag may dahilan na, amat ka, nagsusod ka ng lasing, okay? Pag duty mo, hindi ayaw mo mag-duty, tatanggalin ka nila, sanitala, huwag ka na mag-report, balita ka, amat ka, wala lang kami sa lalis na. Ay, saan ka pupunta, wala kang panalo sa kaso. Okay? Actually, kahit walang dahilan sa ka, pwede kang tanggalin. Kanya lang pag walang dahilan, susubsugin, pipirma ang 5 agawan. Kung walang dahilan, ha? Bawa, sabi ni Kapitan, gusto ko, lahat ng anod mo, okay, ayaw mo yung anod na pangit, sabi ni Kapitan. May matitira pa kaya? Wala nang matitira. Diyos ko po, napangit ang mga tahanod sa panene. Kapangit. Dahil walang dahilan, pipirma ang 5 agawan. Pero pag may dahilan, si Kapitan lang, tamad ka, wala kang dahilan. Tapos, pero walang dahilan, pipirmahan po yan, aaprubahan ng majority. Nadara, ang anod na may puto, agad. May matitira naman siguro kahit 2 lang. Dahil walang koneksyon, ipirmahan ang majority. Hello? Ano? So kahit wala palang dahilan, pwede pa nagkagsikapan, no? Halimbawa, sa Amerika, asan tayo dito? Kasi, asan tayo dito? Kunyari sa Amerika, balik na ako, hindi mo ako pinuto. Tanggal ka! Kung wala naman ka nagsasatrabaho, pipit mo yung 5 agawan. Ibigay ko ng tip para hindi ko matanggalan. Mag-alaga kayo ng 5 agawan. Hindi kayo matanggal kahit pangit ka. Kahit may putok ka, hindi ka matatanggal. Pag pumasok sa barangay 5 agawan, wala kasi sila eh. Tipla mo agad. Gawad, kape. Hindi ka matatanggal kahit pangit ka. Linisin natin. Kung may dahilan, kailangan ko bang pipirma ang agawan para matanggal ka. Kung may dahilan, sumunod kayo. Kailangan pa bang pipirmahan ng 5 agawan? Hindi na. Pag walang dahilan, kailangan pipirmahan. Hindi na tayo, ha? So, pwede po kayo tanggalin, magmasipag po kayo. Baka sa mga kagawad dito, may hahabol na kapitan. Wala sila eh. Magmasipag na kayo. Kasi pag nanalo siya, alam naman niya kung sino masipag sa inyo. Binabayaran po tayo ng gobyerno ng trabaho tayo. 3-9 is 3-9. Kahit kung maglibot kayo araw-araw, wala kong maligit ng 3-9, wala kong mapupulot. Binibigyan po kayo ng tulong ng gobyerno, magtrabaho po kayo para sa gobyerno. Okay? So yan ang peace and order. Pangalawa, ano ang papel ng tanod sa katarungang pambarangay? Katarungang pambarangay. Okay? Ang tanong, tanod, alam niyo po ba, narinig niyo na po ba yung grupong Tagapamayapa? Ha? Ano po ibig sabihin no? Sino yan? Ano ang papel ng lupon sa barangay? Anon! Ano ang sasagot? Nag-aayos ng ano? Ng panty? Nag-aayos ng aso? Ano yan? Ano yun? Okay. Sige. Ano ang papel ng tanod sa katarungang pambarangay no? Ang tanod ay tagahakit ng samon. Ano ang samon? Huwag kayo sumakot. Tayo ba hindi na magtagal? Ano ang samon? Ang samon ay patawag. Nagilalabas ni Kapitan. 3. Inihahatid ni tanod. Kanino?
sa receiving copy. Ibabalik ni Tanod yung receiving copy kay Seth. Okay? Alam niyo po ba may kapitan na nasuspende? Dahil lang sa samon. Bakit nasuspende si Kat? Mayroon po dalawa, kunyari, ako si Kapitana, para kay Palele. Kapitan, yan. Umutang ito, ayaw magbayad. Ito lang ang utang. Okay? Ayaw magbayad nito. So, pwede na po magabla ito. Eh, ngayon, dahil nagabla, si Kapitan mag-i-issue ng samon. Yan na, ang samon ay patawad. Tatanong ako, tanong, ang samon ay patawad, ini-issue ni Kapitan, 3. Tagahatid, Tanod. Inihatid ni Tanod sa nagreklamo at inireklamo. 3 dala. Yung receiving copy, ibabalik ni Tanod kay Secretary. Pag hindi tinanggap ng kinasuhan, magsusulat ang kinasuhan, magsusulat si Tanod sa receiving copy. Ayaw tanggapin ng respondent. Dahil dito, 2 ang binabalik ni Secretary. Kasi yung isa, hindi tinanggap. Hello? Patawag na may hearing ang 2 pagkasuhan. Magtatanong ako sa ano kung may makila. Ano lang sa kasagot, ha? Ay lahat ng ano, sumagot po kayo, no? Ang 2, may makilang. Ano ang samon? Eh, sino nag-i-issue? Ilan ang ini-issue? Sino nag-ahatid? Anino iniahatid? Sa agawa? Anino iniahatid ni Tanod? Inireklamo? Nireklamo? Receiving copy? Kanino pinabalik? Ayaw tanggapin ang respondent. Ang susunod nyo. Ilan ang ibabalik ni Seth? Galing na pala eh. Ay, wala pa ako. Magaling na pala. Ibalik pa ako. Basta magaling. Kaya tayo dyan ha. Galing nyo ha. Okay. Kapag po si Seth ang binibigay niya sa inyo, 2 lang. Makaway na kayo hunin. Kailangan pa. Bakit? Mayroon po kapitan sa sweldo ng 6 na buwan. Hindi sweldo ng 6 na buwan. Diferensyang sama. Bakit? Umutang at pagutang. Ayaw magbayad. Nag-issue ng samang sikat. 3 beses. Ito binigyan na tinitanong na tinitanong. 3 beses hindi humarap. Nag-issue si Kapitan ng certificate of file action. Nung nalaman ng kinasuhan na si Kapitan, nag-issue dito para pumunta na sa court, may nasuhan si Kapitan. Anong kaso? Abuse of authority. Alam po ninyo pagdating sa hearing. Okay, sabi po ng hearing officer, may kaso ka. Abuse of authority. Nag-iisip sa sige, punta ka na sa korte kasi hindi naman pumupunta yung pinasuhan mo eh. Kung nalaman nito, pinasuhan si Kapitan Abuse of Authority. Okay, ano ang kaso? Anong kaso? Sabi ko na ganito, sir, Kapitan, ang kaso ng Abuse of Authority. Nag-i-issue ka ng certificate of file action, hindi ka pala nag-i-issue ng samon. Nag-i-issue po ako, sabi niya. Bakit? Mayroon po akong tanong na nagkahatid ng samon. Sino? Tinawag ang tanong. Kunyari, tanong ko kayo. Ano ba, sir? Akot? Ano ba? Ano ka kayo? O kunyari, tanong ka na lang.
So, tinawag ang sabi niya, naghahatid po ako. Bakit? May tanong na po. Anong pangalan? Pedro. Tinawag ito. Okay? Sabi po ng hearing officer, sino to? Sabi niya, sumipasa, ako po si Tanod, isa sa trabaho ko, nag-amin po ang sahon. Sino to? Complainant. Ito, respondent. Ba't kilala mo? May kaso po sa barangay. Anong kaso? Magkano 300? Binigyan mo ba ng sahon ito? Opo, 3 beses. Ito, opo, 3 beses. Nasaan pinigensya mo? Wala po. Sentensya ko si Kapitan, 6 na buwan. Pero ang totoo, nagkabit si Tanod. Dito, at dito, ang problema, walang ebidensya. Sen, asa ka? Sen! So, pag nagpapahatid kayo ng sahon, ma'am, ako, one complainant, respondent, civic copy, para hindi po masuspende ang inyong kapitan. Ngayon, kung kalaban mo ang kapitan, dalawa na lang para masuspende. Ha? Kung kalaban mo, ipahamak mo. Pero kung hindi, utang na loob. Kung ang practice ni Sek dati, dalawa, palitan natin ang mali, sundin natin ang tama. Panay, 3 ang tala ng Tanod. Okay? Tanod! Anong sabon? Anong sabon? Sino naghahatid? Ilan ang dala? Hindi dalawa. Kung ayaw tanggapin, susulat. Ilan ang babalik ng Sek? Galing mo. Asado. Pangalawa. So, tagapin kayo ng sahon. Magbigay kayo ng security data. Okay. Mahal ko, Kalel. Meron pong nakakulong na Tanod ngayon sa Quezon City. Akala nyo yung trabaho nyo, walang peligro, puro 3-9. May peligro yan. Nakakulong ang Tanod sa Quezon City namin. May nagpahilan po sa barangay. Nagkasuhan, nagpakunta-kumuta, nagreklamo, nag-issue ng samon sa kapitan. Nung nasa hito, sabi ni Kap, magbayad ka na kasi tutuluyan ka nito. Sagot na kumuta, Kap, gusto ko lang akong pambayad. Gusto ko magmangako, hindi ako magbayad, magagalit din siya. Hayaan mo ka, pag tumama ako ng loto, babayaran ko. Hindi naman pala tumataya ang animal. May ganap pa ng baril ito. Sa pilantik ng tila mo, hindi mo babayaran. Sa loob ng barangay hall, kinasa yung baril. Tinarin ang umuta at siya ay nakatay. Pinasumo ng homicide. Pagdating sa court, Kapitan, bakit may nagbarit na ng patay sa barangay sa loob ng barangay? Di ba may Tanod ka? Opo. May Tanod ka noon? Opo. Ba't may namatay? Okay? Tawagin natin, order ng court, tawagin ang Tanod. Tinawag ko ng judge. Pagdating sa court, ako po si Tanod, isa sa trabaho ko, nagbigay po ako ng security kay Kapitan. Tanong ng judge, where were you at the time the killing incident happened? Saan ka nung may nagbaril? Nasa barangay po ako. Saan ka po? Sa kusina po. Pinuubos niya lahat ang sobrang pansin sa kusina. Sabi po ng judge, hindi mo ginawang trabaho mo. Pag nagtatrabaho si Kapitan, saka si Secretary, bigyan ng security. Tingin mo! Kung ginawa mo yung trabaho mo, may mamamaril! Wala. Bakit? Sabi ng judge, kasapalang ko ng baril, aawat na ako. Para na rin sinabi mo, anya may namatay, hindi mo ginawa ang trabaho mo. That is dereliction of duty resulting to homicide. Sentensyado mo! Ang Tanod ng sakot,
may hearing sa report, wala nang sabi-sabi, automatic magbibigyan ng security sa kanya. Dahil pag may nanggan, may nagbalik ka, makukulong ang tanong kaya. Dahil hindi na ginagawa ng trabaho. Utang na loob, pagsasat ng trabaho, ginagamit nyo rin po ang common sense ninyo, ha? Bakit? Alam niyo po ba noong December, ito lang, 7 tanod ang na-spray pa kayo lahat. Tanod na 7. Bakit? Hindi po alam ang trabaho. Ito po ay nangyari sa Rizal Province. Saan? Ainta, Rizal. Inimbita po ako ng kapitan doon kasi nangyari. Mayroon pong isang mama sa barangay ng Ainta, Rizal. Nagwawala. Nagurmentado. May dala po siyang pahabang tak. Sinumbong kay Kap. Kap, may nagwawala dito, sitsura nito. Okay, ang sabi ni Kap, Tanod, punta kayo doon. Takbo ang 7 tanod. Naka-uniforme. Di ba sabi ko, huwag kayo mag-duty na uniforme? Low. Pero depende sa senaryo. Gamitin niyo po yung common sense. Yung nagpurmentado, kaparating ng tanod, may dalang batuta. Dahil sa takot ng nagpurmentado, alam niya ka-aristuin siya, ang putragis, hindi na ng baril, nakasapit sa likod niya. Nung paparating ng mga tanod, nilabarat niya ng baril, lahat sila ay, itong tanod. Siyempre, tanod kayo, matatakot siya. Pagka gano'n, ikumpentado, pupunta kayo na hindi naka-uniforme. Alam niya, masasagot niyo siya. Pero kung nagsipinag kayo, kala niya, kapag mamarin niya sa kayo, makukuha niyo yan na. Tama ba? Iniisip niyo rin ang trabaho ninyo. Hindi yung lusog kayo ng lusog. Lusog kayo ng lusog. Alam ko ninyo, December 17, itong tanod ang nakabuhol. Dahil hindi ka naman trabaho nila. Ay, interesa dyan, ha? Ang mismong kapitan ang nagpapit sa akin, sinigil ang gusto sa interesa. Okay. So, magbibigay ko ng security, ha? Okay, next. Buhay pa ba kayo? Ano ang papel ni Tanod sa Bausi? A. A. Election ko muna yung Bausi, ha? Ganito po, ha? Yes, sir. Question. Meron tayo extra mic ka. Pakibigay mo nga ng baterya. Ang microphone. Tayo ka, sir. Halimbawa, sumukot, Mike. Nakatay ang isang tanod. Alam niyo po ba? Oo. Alam niyo po ba, kapitan ng Ainta, dahil sa kapitos, at hindi namin ang common sense ng tanod. Sino sa mic? Kanya, depende po sa pag-uniforme ang inyong trabaho. Pag alam niyo, maka-identify kayo, kasi naka-uniforme kayo, re-rest kayo, at re-rest back, huwag kayong mag-uniforme. Kaya nga ang sabi ko, gamitin nyo yung common sense. Una, kung walang pulis, alam niyo naman ang pulis, bago pupunta sa area, bago ako ng travel order, peace of order,
ko nito may baril. Hanapin na sumunod ay kapag hindi niya alam na may baril eh. Ang problema na ito ni sila. Natakot lang natulog ng tado, pinagin. Ngayon, kung wala baril, kaya na naman eh. Kaya na. Ito eh. Pero may baril, si Kapitan na ang tatawag ng pulis. Pulis ang magre-rescue. Baril sa baril yan. Kaya ba't yung alam kayo? Mura pa tayong pinuran ng matulungan tayo. Alam nilang sa pulis. Hey! Masandali lang. Baka makaligtaan ko. Hello? Kailangan ko siyang hepe. O, ganito Alam niyo po ba, sineminar ko ang lahat ng tatakbong Angeles City, Olongapo City. Okay? San Fernando City. Sineminar ko ang lahat ng tanong. Alam po ninyo, napag-alaman ko na ang mga tanong doon, hindi po gabi-gabi sinunsuti ng diretso. Alternate. Yung hepe ng hindi araw-araw, hindi gabi-gabi. Naka-duty. MWF, EPH. MWF, EPH. Wanya! Kasi, hindi pwede diretso gabi-gabi, kuya. Bakit? Ang sabi ko ng siyensya, ang taong tanong gabi diretso ko ng tulong, patay. Bawa, Lunes, duty. Ayos. Martes, duty ulit. Diba? Miyerkules, patay na yan. Dapat alternate. Ngayon, anong araw mo yun? Miyerkules. Huwag niyong sabihin nyo alam ang anak ko yun. Miyerkules. MWF, PPH. Sino sa dalawa ang magsusuti mamaya? Miyerkules kayo. PPH, Miyerkules ngayon. Sino sa dalawa magsusuti? Bakit? Miyerkules kayo, MWF. Ay, matulong! Sino mo dyan yung ito. Miyerkules Ngayon, Miyerkules ngayon, ito dapat ang magjujugi. Nagtutugras. Mayroong nagsasaksakan. Wala ko. Ito lang nakakita. Ang sabi niya, yung nagsasaksakan. Mahala kayo. Miyerkules ngayon. Pag-Webis ito, pag-Webis. Tinawag pa nga para mag-respond. Hindi, Judy. Alam nyo, hindi nag-respond ito. Makukulong ito Bakit? Criminal case na. Anong kaso? Abandonment of victim. Mayroong victim ang sinasaksak. Hindi siya nag-responde. Kulong yan. Kahit hindi niya duty? Oo. Dahil ang duty na yan, internal arrangement lang yan. Hindi mo duty, hindi ka mag-duty, makukulang ka. Kunya, hanya lang kayo duty para hindi ka direksyon. Okay? Kuya! Porque hindi mo duty, hindi ka mag-duty, may kaso ka. Kuya, saan ka pupunta? Magkakamot. Nagkakamot eh. Okay. Eto na. Okay pa po kayo. Okay na. Galing nito, galing. Ano ang bouncing? Galing. Palagi po ako sa kanila kasi tayo sila eh. Yung trabaho nilang pinututuan ko, no? Si mama yan, pinututuan ko yung lahat eh. Okay. Wala pa gusto dito, walang parang dito. Parang na, sir, ikaw, accident pa to, no? O dito ako harap. Hindi na, ang ganyan ako, Ano ang bouncing? Violence against women and children. Sa Tagalog, karahasan o pananakit sa babae. Tandaan nyo, asan ang bouncing dito?
Hindi porke babae yung sinaktan at lalaki yung nanakit, bawsi ang kaso. Mali po yun. Halimbawa, DDS ito. Pagkor sa Isara. Sabi ko, yung sa butang, walang alam, boba. Napikon, sinuntok na ako. Babae ako lalaki siya hindi ba siya kaso? Anong kaso? Physical injury. Ang ahawak sa kaso, si Lemon. Kung sila kapag ang sinaktan babae at ang nanakit, karelasyon ng babae. Bawsi yan. Example asawa ko, pinubog niya ako, bawsi. Asawa ko, panitin ko, boyfriend ko, adate ko. Ano naman sila? Adate ko. Ex-boyfriend, ex-husband, yan bawsi. Ibig sabihin, bawsi ang kaso kapag ang nanakit karelasyon ng biktima. Malinaw wala ko. Malinaw. Nakatama ko Tricycle driver. Nagbayad ako ng 50, yung pala pamasahe 70. Nagayat, sinunok ako. Ano kaso? Physical injury, violence. Pausi. Physical injury, pausi. Sino hawak sa kaso? Hindi Okay. Ito ay kasawa ko, iniwan kami. Kasawa na ako, may kasawa na rin siya. Binubog niya ako ng kaso. Pausi. Ex-boyfriend, ex-husband. Bakit? Naging karelasyon. Okay na. Bakit ko kailangan magpaniwanan nila? Kasi para naman yun, kung kayo nagpag-aantay ang BPO, hindi ako tatanong baka mapaya ako. Ito na. Kapag ang kaso ay bawsi, ang ahawak sa kaso si bawsi. Bawa, kapitan, minububo ako ng kalibit ko. Hindi na kailaman ni kapitan niya. Ang susunod niya, Bawsi, may kliyente ka. Si Bawsi ang sa akin, si kapitan. Ano lang ang papel ni kapitan kapag ang kaso ay Bawsi? Si kapitan, taga-issue lang ng PPO. Ginakata ka ng mapapaya ako. Ano ang PPO? Ang BPO po, Matututo talaga tayo dito kay ma'am. Marami tayong matututunan dito. protection of health. Opo. Ito po ay kautusan. Ganito. Binugbog niya ako at asawa ko siya. Bawsi hindi. Bawsi hindi. Bakit? Ayun. Kapitan, binugbog ako ng kalibin ko. At, bawsi hindi. Okay, anong papili kapitan? Taga-issue ng BPO. Tutulungan ako ni Bawsi na iiyak ng BPO kay Kapitan. Anong BPO? Nakasulat na yan doon! Ano? Nakasulat na mga iba. Okay. Okay na. Ang BPO, ini-issue ni Kapitan. Dalawang kopya. Tatanong ko kayo. Dalawang
nilubog, nilalabas ni Kapitan dalawa. Inihahatid ni Tanod sa nambugbog at yung receiving copy, papapirma sa nambugbog, ibabalik kay Bausi. Pag hindi tinanggap ng nambugbog, dalawa ang ihahatid ni Tanod kay Bausi. At isang sulat, ayaw tanggapin ng nambugbog. Ito ay utos. Inuutosan ni Kapitan na ang nambugbog sa akin sa loob ng 15 araw, hindi ako pwedeng kausapin, saktan, murahin, punta sa trabaho. Sa loob ng 15 araw. Nakikinig kayo? Kapag ito ay valid ng 15 days, hindi ako pwede punta sa trabaho. Bawat pizzer ako. May BPO ito. Pumunta sa eskwela, kahit hindi ako sinaktan, pwede nang arresto ito. Ilang araw valid? 6 na araw pa lang sinaktan ako ulit. Alam niyo, ayong mga tanod, pwede na kayong mang-aresto. Dito, ay walang waran. Kasi nilabag niya ang utos ni Kapitan. Violation of a lawful order issued by the punong barangay. Pwede nang arestuin. Pagka-aresto sa dadalhin sa presinto, kakasuhan na po yan. Pagpapiyansa na lang siya. Okay? Kung magtatanong ako, pag mali kayo, wala kang merienda. Anong BPO? May makialam. Sinong nagre-release? Sinong nagre-request humihingi? Biktima! Ulit! Anong BPO? Sinong humihingi? Ilan ang iniisuli ka? Ang nagsabing 3. Tatlo sa amo. Ang BPO ilan? Sino naghatid? Kanino tinadala? Ano? Biktima! Sino naghatid? Kanino niyahatid? Kanino? Hindi po biktima siya ng humingi eh. Inihatid kanino? Ang bugbog. Eh, dalawa yan eh. Ano yung isa? Receiving copy, kuya. Kanino babalik ang receiving copy? Pag hindi tinanggap, ilan ang babalik kay Bausi? Ilang araw balik? Eh, 10 araw pala. Binugbog ako. Anong pwede gawin nyo? Arestuin. Kailangan ng warak? Saan yung dadalhin ang inaresto nyo? Saan? Okay. Alam niyo ang BPO? Alam niyo na. Ilan ang inisip kata? Sinong nag-ahatid? Kanino niya ahatid? Ang kamali. Kanino niya ahatid? Ano tayo? Tama siya? Hinihatid sa biktima? Kanino niya ahatid? Ano niya ahatid ka o sulat daw sa? Ayusin yung sumagot. Magpo-borless ako dito. Kanino inihatid? Eh, yung receiving copy kanino ibabalik? Kay Bausi Desk Officer. Kung hindi tinanggap ng nambubog, kailan ang babalik kay Bausi? Ano ba po? Eh, ilang box na po? Ilang araw balik? Sino humihingi?
Okay. Ilang araw balik? Okay na yan. Okay na. O, eto. Kamukha po ng mga pitong na mata. Gamitin niyo po yung common sense niyo. Bago po kayo maghatid, isarkin niyo muna yung area. Sabi ka, ito lang. Ang bahala dyan ka. Kaya. 60 plus ka na. Panot ka pa. Gusto ko ikaw maghatid. Bago ka maghatid, mag-survey ka sa area. Baka kasi yung nambukbog ex-militar, may 9mm yan, hoy! Ikaw, batuta lang! Napako! Pumunta ka muna sa lugar. Magtanong-tanong ka sa kapitbahay. Anong gawin mo? Kinari, nagtitinda si ate. Ito yung bahay dahil yung bahay ni Kernel. Ate! Hindi po ba yung bahay ng pula na yun? Sagot ang nagtitinda. Kay Kernel. Pag sinabing Kernel pala yun ang bukbo. Aba, huwag kang maghatid. Ng BPO may baril yan. Ano sasabihin mo? Ha? Yung palang pinapahatiran mo ng BPO. Kernel ikaw ang magpakamatay nun. Ba't ako? Ang gagawin ni Kak, tatawag ng pulis. Epe, bigyan mo ko ng tao dito, yung palang pinapahatiran mo ng BPO. Kernel! O sige Kak, hintayin mo parating na. So, ang magsaserve ng BPO, hindi na nun. Ang pulis, baril sa baril. Hindi ikaw. Hindi lang po 3,000 ang buhay mo. Huwag kang lulusong-lusong. Ngayon, pag dumating na yung pulis, ano na ang papel na yun ng tanod? Meron ka na lang. Anong gagawin mo? Sabi ng pulis. Ano? Sa pabahay. Ang tago ka, ha? Tinuturo mo, ha? Sabihin mo sa pulis, Sir, ayun ang baka ko. Ayun yung pulaw. Kasi pag tinuro mo na nakadungaw yung pulis, Kernel, nakita niya ikaw ang nagturo sa pulis. Magpapiyansa yan kinabukasan lari ka. Okay? Huwag po muna huwag kayo lusok. Kasi ganito Yabang mo, no? Kernel, ako bahala ka. Andiyan ka na, ha? Hoy! Sabi sa Kernel, ipikaw ka! Nakakilam! BPO. Nakati mo! Ako! Eba! Ako! Hindi! Nagalit ang Kernel, pinaril ka. Namatay ka ngayon. Namatay si Tatot. Ililipin ka na ngayon. Hindi kita malilimutan. Sino yung nililipin na yan? Tanod, sayang nga ang simpag Anong ikinamatay? Tama! Nakakahiya. Pag ganyan, kuya, pulis! Ang pagsiser, hindi tanod. Okay? Sige. Gusto mo ng ulan na yan? Okay. Sige. Okay. Isa pa, sa papel ng tanod, taga-rescue. Ano po yung rescue? Kapitan,
Pinupupo ako ng asawa ko. Ano? Okay. Ay, Pausi, nagtiyan ka. So, daw siya pausap ko, no? Kapitan, yung po anak ko nandun na sing ang asawa ko lang ko sa anak. Baka sasaktan po yung mga anak ko. Ano ang gagawin po ngayon ni Kapitan? Ano? Pumunta kayo sa bahay, kunin niyo yung mga bata. Baka sasaktan ang lasing na asawa. Okay ba? Kukunin niyo po yung mga bata. Ang problema, lasing yan, hindi kayo mapapasungin. Tama? Hindi kayo mapapasungin. Ay, makinig kayo. Hindi kayo mapapasungin. Ano ngayon ang karapatan ninyo? Pwede po kayong manira ng pinto, ng bintana, pasok kayo sa bahay, para kunin ang mga bata. Manira kayo! Wala kayong sabutin sa batas. Okay? Hello? Kapitan, tulungan po ng dugo, gusto ko lang po maligo. Kaso, yung dugo nandun. Andun po yung aking piniling, hindi baka amoy-amoyin niya yan. Ano sabi ni Kapitan? Kunin niyo ang damit ng kabarangay natin. So yan ang trabaho nyo. Tagahatid ng TPO at taga-rescue. Ano? Pwede po ba kayong manira ng pinto? Pag mag-rescue kayo, pwede kayong manira ng pintana. Pwede hindi. Okay na tayo ha. Sumunod. Inumuna ako. Pag pinalang ito tapos, Wala ho. sino po dito nakakaalam sa Tacloban case? Tacloban. Oh. Ang Tacloban case, ano? Tumingin kayo sa akin. Ang Tacloban case po ay sa batang 14 anyos, pumatay ng 4 na mag-aaral. Maraming sumatan, 18. Yung isang pumatay, 15 anyos. O, ito na juvenile ha. Mayroon po tayong batas, juvenile justice law na ang pagkakriminal ay bata at ang kanyang edad below 15. Ano mang krimen ang kanyang ginawa, walang kaso, walang kulong. Okay? Ito yung batas. Okay, game. Ano? Palele! Pag sinabi po natin juvenile, ibig sabihin, bata lumalabag ng batas. Ibig sabihin ng juvenile, taong below 18 na lumalabag ng batas. Kapag ang bata below 18, below 15, ano bang krimen ng kanyang ginawa, walang kaso. 14 years old, pumatay, walang kaso. 30, nag-inidam siya, walang kaso. 11, nagnakaw, walang kaso. Malinaw? Ano? Pumatay ang 13 anyos, may kaso wala. Meron wala.
Okay na tayo. Kapag ang kriminal above 15, below 18, huwag kayo matulog naman. Above 15, below 16 years old. Noong oras na gumawa ng krimen, hindi niya alam ang ginawa niya masama, wala rin kaso yan. Example 17, above 15 niya, nagnakaw ng itlog, nahuli ni tanod. Hoy! Ba't ka nagnakaw ng itlog? Itlog po ba ito? Itlog yan, ano? Ba't ka nagnakaw? Gusto ko po makausap si Birhen Maria. Ibig sabihin, hindi niya alam ang ginawa niya masama. Wala rin po kaso yan. Kahit above 15. Kapag above 15, below 18, alam niya ginawa niya masama, makakasuhan. Ba't mo ni-rate nito? 17. Nililigawan ko siya, binasted ako. Nirate ko siya. Alam niya, hindi. Dahil alam niya, may kaso. Hindi ko sinabing makukulong. 17. Anak, gawa masama. Ang kaso rin. After 2 years, natapos ang kaso, 19. Ang sabi ni Judge, guilty. 19 na siya nung natapos ang kaso. Alam niya ang ginawa niya masama. Makukulong na. Makukulong na. Hindi na kayo nakikinig to kasi hindi na kayo sumasagot. Makukulong na. Nakukulong. Sagot. Mali ang sagot nyo. Hindi muna. Hindi pa. Bakit? Makukulong po siya. Isi-serve yung sentence niya pag 21 years old na. Mag-apply tayo ng 2 years. Saan siya? Bahay Pag-asa. Pag 21 na, uunin na siya, dadalhin na sa kulungan. Yan ang juvenile. O, tanod! Ito yung batas, ha? Juvenile. Ano ang 8-hour rule? Ano ang same gender rule? Okay. Nasa naka-attendance? Kapag ang tanod na mahuli ng bata, nakikinig pa kayo? Yes po. Sa loob ng 8 oras, dadali niyo po sa barangay, ha? Dali niyo yung bata sa barangay, i-blatter nyo. Sa loob ng 8 oras, tatawagin niyo po yung kanyang magulang. Ipaalam na ang bata nahuli nyo at dadalhin ng birth certificate. Pag lumagpas kayo ng 8 oras, hinuli niyo yung bata alaw na ng madaling araw. Tinawag niyo yung nanay alas 9 ng umaga. Kayo, makukulong. Kayo. 8 oras lang ang binigay sa inyo ng batas para tawagin ng magulang. Anong kaso nyo? Arbitrary detention. Ngayon, magtatanong ako, nakahuli kayo ng bata, sa inyo dadalhin. Ilang oras bago tawagin ng magulang sa loob ng ilang oras? Pag hindi nyo tinawag, lumagpas ang 8 oras. Sino may ngaso? Tinawag yung magulang para dalhin ng ano? Anong gagawin nyo pag nasa barangay ng bata? Blacker. Tawagin ng magulang. Pag sa birth certificate, lumabas ang bata, 14. Pangaralan nyo po yung nanay at ang bata, tapos uuwi na yan kasi wala namang kaso. Kapag lumabas, below 15 siya. Low. Okay. Isa pa. Nag-duty si Tato, nakahuli ng batang babae. Kamalwa na. 17. Tanihin nyo sa barangay, tawagin yung magulang,
i-letter nyo, pangalan ng bata at ang nanay. Okay? Huwag niyong pauwiin ng bata. Dalhin nyo sa DSWD. Nahuli nyo yung bata, Sabado, mananatili yung bata sa barangay hanggang alas 8 ng umaga ng Lunes. Kasi sarado ang DSWD pag Sabado. Okay? Kapag ang nahuli ninyo, ulan, tumigil ka! Kapag ang nahuli ninyo, babae, narinig? Kapag ang nahuli ninyo, babae, lalaking tanod ang nakahuli, si lalaking tanod, iintrigan niya yung bata, babae, sa babaeng tanod. Ang babaeng tanod ang mag-iimbestiga. Pag lalaking tanod ang nag-iimbestiga, babae ang nahuli, si tanod na lalaki na nag-iimbestiga. Sa babaeng kriminal, si kapitan at si tanod makukulong. Kailangan babae, tanod ang mag-iimbestiga. Bakit? Pag babae ang bata ang nahuli, babae ang tanod ang hahawak sa bata ang mag-iimbestiga. Kasi, maraming tanod naman na. Biro mo, 17 years old, ang sabi ni tanod na lalaki, okay ka, ang sarap mo. Wala nang maso-maso. Yan ang ayaw ng batas. So pag ang nahuli ng babae, bigay na sa babae tanod. Siya ang mag-iimbestiga. Okay? Next. Hindi nakikisama yung panahon. Kung na tayo sa traffic, okay lang sana yung ulan, huwag namang malakas. Punta tayo sa traffic. Ha? Ang trabaho ng tanod ay para sa patayan sa buhay. Ayun po ba pag may inililipin, inuunos kayo yung kapitan? Ha? Hindi na kayo sumasagot ha. Pag meron po bang inililipin, inuunos kayo yung kapitan? O sabi nila, tanod, ililipin ang kabarangay natin. Yatin nyo sa huling hantungan. Ayaw po ay nagka-traffic. Huwag niyo pong pakialaman sa traffic ang national road. Hindi niyo po trabaho yan. Mag-concentrate kayo sa barangay road, inner road, hindi po sa national highway. Pag may nagpagdana, wala kayong karapatang kumuha ng lisensya. Huwag niyong galawin. Maliban na lang kung pinicture niyo, may ebidensya kayo. Pag may nagpagdahan, picturean niyo sa harap, sa likod, side. Tingnan niyo ang cellphone, pag nakuha yung picture, alam na kung sino may kasalanan, tatabi na yan. I-check mo muna yung cellphone, baka nakuha mo, puro ulam naman. Okay? Sobrang lakas naman ako na yan. Okay. Ngayon, pag nagtatraffic po kayo may patay, huwag niyong isara ang parehong kalsada. Alahati lamang po. Dahil ang dalan nyo, patay na, hindi na mabubuhay yan. Kung sinara nyo ang buong kalsada, mayroong accident, may emergency. Sinara nyo lahat. Hindi makakadala
yan, hindi makakadaan ng emergency. Namatay po yung dala nilang may sakit. Kayo po ay pananagutan. Kalahating kalsada lamang ang inyong isasara. Okay, total patay na yan. Wala na itong magagawa dyan. Buksan nyo ang kalahating kalsada para pag may emergency, may makakadaan papuntang ospital. Klaro! Huwag kayong magawa ng lisensya, hindi nyo trabaho yan. Privacy, tapos arrest, sa tayo. Sa tanod. Ano ang privacy? Walang karapatan ng sino mang tanod na mangimasok sa bahay na may bahay sa barangay. Halimbawa, ang dalawang tanod nag-duty 12 midnight. Nakikinig pa ba kayo? May dalawang tanod nag-duty 12 midnight. Mayroong narinig na sumigaw, babae, hindi nakikita. Okay. Ang sigaw, ko, aray! Hindi nakikita ni tanod. Ano? Tanod na siya. Aray! Hindi mo nakikita. Papasok ka sa bahay. Bakit? Saan hindi ka papasok? Ito. Nag-shooting ka. Galing ka na. Hindi mo rin nakikita. Yung suglaw na babae. Saklolo! Papasok ka. Bakit? Hindi pa rin. Narinig mo nga eh. Okay. Ito po ang sagot dyan. Nag-duty ka, 12 midnight, hindi mo nakikita, may sumagaw na babae, aray, huwag kang pumasok. Baka narinig mo, aray, yung pala sa bahay. Pag pumasok ka, violation na ng privacy. Hindi mo rin nakikita. Ang sigaw sa lolo, pumasok ka! Oh! Ang aray at sa lolo, hindi pareho. Ang saklolo, humihingi na ng tulong. Sandali! Aray! Hindi mo nakikita. Nagpapatayan sila. Hindi ka pumasok. Wala kang pasok. Saklolo, hindi mo nakikita. Pumasok ka. Nagbibiruan lang pala. Wala kang pasok. Bakit? Malinis ang pakay mo, tumulong ka lang kasi saklolo ang sigaw. Ngayon, pag nagtatrabaho kayo, common sense na naman ha, kailangan po pala saklolo. Oo. Ito ang kaso. Ito nyo. Tinatapon ako sa bintana ng asawa ko. Nag-zoom kayo gabi. Nakita nyo, tinatapon ako sa bintana, luwa ang tila ako. Nakikita nyo, ang sabi mo, sumigaw ka na kasi ng saklolo. Bahala ka. Ayaw mong sumigaw. Hindi mo ako tinulungan. Eh nakita mo akong tinatapos sa bintana. Ayaw mo na saklolo, bahala ka. Hindi mo ako tinulungan. Makukulong ka. Anong kaso mo? Okay, abandonment of victim. Tandaan ninyo, ang kasong pananakit sa babae ay public right. Public right means kahit na sino pwede mag-aresto. Kahit na sino, okay, pwede magsampa ng kaso. Para? Saklolo! Hindi mo nakikita. Pasok! Aray! Hindi mo nakikita. Pasok! Okay. Aray! Huwag pasok! Saklolo! Pasok! Okay? Sige. Arrest. Ang mga tanod ay binigyang kapangyarihan ng batas na mang-aresto. At ang pang-aaresto ninyo, tanod, palagi walang warrant. Ngayon mga tanod, huwag mo na kayo magkape.
Magkape kayo mamaya pag tapos na sa inyo! Mag-focus muna kayo. Pagkatapos ko sa inyo, magkape kayo. Focus, focus, focus. Okay. Doctrine of tomorrow. Doctrine of today. And doctrine of yesterday. Punta tayo sa ares. Rule 113, rules of court. Bibigyan na po ba kayo? Wala na. Ako gusto ko wala na. Bakit? Para focus tayo. Okay. O sige. Ano ang ibig sabihin ng tomorrow? Bukas. Bukas. Nangyari na. Hindi pa. Mangyayari pa lang. Mangyayari ka lang. Ito. Pwedeng mag-aresto ang tanod kahit wala pang krimen. Magyayari pa lang. Example. Nag-duty si tanod, alas 12 na malalim na gabi, meron siyang nakitang nakabitin na paa sa isang grocery. Okay? Nakabitin ng paa sa isang grocery sa may talipapa. Anong gagawin ng tao? Anong gagawin ng tao na nakabitin ng paa? Sa grocery? Ano? Ha? Manloloob. Anong gagawin niya? Bakit nakabitin ng paa niya sa grocery? Pag midnight. Ano gagawin? Magnanakaw. Huwag niyo sabihin magro-rosaryo yan. Diyan naman. Magnanakaw siyempre. Ang tanong, nakapagnakaw na? Magnanakaw pala. Pwede nang arestuin. Kahit wala pa siyang ninakaw. Alam ka na mga antay ko pa. Pasok ka naksip. Takin ako. Magnakaw ka naksip. Kahit pakita ni Malong na. Kahit wala pa sa ninakaw, magnanakaw pala, pwede namang aresto ang tanod. Walang warrant. Yan ang doctrine of tomorrow. Doctrine of today. Kasalukuyang nanununtok, today, arrest without warrant. Kasalukuyang nananakaw, arrest without warrant. Today. Okay? Kasalukuyang nananakit ng asawa, arrest without warrant. Yesterday, nakaraos na, hindi pa. Raos na. Tapos na, hindi pa. Tapos na. Ito ako kilala ko sa barangay Bilon. Ay, no? Bilog-bilog. Bilog-bilog. Malene. Ako siguro ang sungkit. Pag may nakasampay na tuwalya, sinusungkit ko, binibenta ko. Levi's, tuwalya, kilala ako. Ngayon, isang araw, nakasalubong ko si Tanod, okay, may dalang sungkit si Cora at may laman ang kanyang basket. Nung binignan ni Tanod, basang tuwalya parami ang may dalang panungkit. Tanong, nakita niyo nagnakaw? Tapos na sa nagnakaw? O pwede niyo nang arestuhin yan kahit walang warrant. Bakit? Mayroon kayong ebidensya na ang inaaresto nyo, siya nga ay nanungkit o gumawa ng krimen. Hello? So, pwede kayong mag-aresto, hindi na kailangan ng warrant. Kapag ang tao, tapos na yung krimen, hindi mo nakita, mayroon kang more than one evidence. Bilangin natin, yung sungkit, yung basang tuwalya, yung galing doon sa isang pala, ang doon evidence mo, hindi mo nakita, pwede ka nang mag-aresto. Hello? Okay. Ano? Natuto kayo? Wala kayong question? Wala? Okay. Mag-break lang tayo ng 5 minutes. 5 minutes, ha? Balik tayo. Yung gusto magkape. Balik tayo dito after 5 minutes. Pahinga lang ako. Okay? Sige. Okay.
Galing Meron na! tayong pagkain doon, ha? Pwede kayo kumain ulit. Pagkain pa tayo. Galing ni ma'am talaga, galing. Wait lang po. Pagod na ako. Ay na lang po ako ng 5 minutes utang na loob kasi pag nabuha ko. Alam po ninyo ang inyong lungkot. 66 na po ako. 8 o'clock na po nag-extra kanina. From 10 wala pa po akong tulog kahit isang oras. Bakit? Nagka-problema po yung mister ko. May sakit siya. Na wala po akong tulog nito. Hindi ko alam, baka bibigay ako pero kakayanin ko ha. Natututo naman kayo. Malinaw naman ang boses ko. Oh. Okay, mayroong nagtatanong sa likod, magpapakalas na sila ako sandali ha. Habang naka-break tayo, hello, 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 hello. Pakinggan niyo po ako sandali. Saan po nakikita ang pinakamagaling na magluto? Saan lugar? Yan, kapampangan po ako. Andali, mayroong nasa likod eh. Ako po ay kapampangan, may dala po akong produkto. Produkto ko po ito. David Crab Paste, purong tabak talangka. Ako po ang nagluluto. Puro walang harina. Masarap kasi ine-export po namin ito. Sa Amerika, ito po, pinibenta ko dati ng 200 at 210 na kasi nagmahal po ang lahat gawa ng gera. So, 210 na to. Ang mga restaurant sa Pampanga, bibili sa akin ng 210, binibenta nila ng 350 pero ubos. Ito po ay pwede sa lahat ng kulay, pansahog, lahat ng pasta. Number 1 po ito sa spaghetti, pansit, isado, bihon, luglog. Ito po pwede. Masarap sa mainit na kanin. Masarap sa mainit na pandesal. Hello? Bakit po ako nagdadala ng ganito? Mama, stop sa payo mo. Bakit po nagdadala ng ganito? Nakikinig ba kayo? Ang kinikita po nito, hindi po para sa akin, para yumaman. Pinagtutulong po namin ito sa mga kapatid nating may kapansanan sa pag-iisip. Namimigay po kami ng pagkain sa Maribeles Mental Hospital. Sa mga batang may cancer sa dugo, tinutulungan po namin. Ako po mayaman na ako. Tinutulong ko lang po ang kinikita nito. Tulungan niyo po akong tumulong. 210 lang po ito. Bibili ng restaurant sa akin po at binibenta ng 350. Kapag bumili kayo at hindi masarap, text nyo ako, ibabalik ko yung pera nyo. Ibibigay ko yung cellphone number ko ha. Pag bumili kayo, hindi masarap, ibabalik ko yung pera nyo. Hello? Kapag may kaso kayo, hindi nyo alam ang gagawin nyo, tutulungan ko po kayo libre. Walang bayad. Text nyo lang po ako. Pero sabihin nyo, bumili kayo, siyempre.
Kasi pag hindi kayo bumili, bahala kayo sa aso niyo. Bumili ka ng isang bote, isang kaso. 2 bote, 2 kaso. 5 bote, 5 kaso. Pati kaso ng kapitbahay mo, ikaso mo na. Okay? Tulungan niyo po akong tumulong. Alam niyo, pag bumili kayo, may tinulungan kayo. At may produkto kayo, di ba? Pag may kaso ka, tinulungan kita, wala namang balik sa akin na. Oh, eto po yung number ko ha. Pag may kaso kayo, tutulungan kayo, libre pero bumili kayo. Ito po yung number ko. 347. Hindi alam ni Paus yung trabaho niya, tawagin niyo ako, tuturuan ko. Hindi alam ni paano na gagawin niya, turuan akin. Text niyo ko, tutulungan ko kayo. Okay? Mamaya kung pagkatapos ko nag-lecture, pupunta ako sa likod. Ayun po magtitinda ako doon. Ayun doon Magtitinda po ako doon sa dulo. 210 lang po. Alam nyo, masarap yan kasi taga Pampanga ako. Ako mismo ang nagluluto. Okay? Para makatulong po tayo. Okay? O sige. Natikman mo. Masarap hindi. Hindi ka narinig eh. Oo. Ako po mismo ang nagluluto. Alam nyo? Ine-export po namin yan sa Amerika. Singapore, Dubai. Pagdating po sa Amerika, 1,000 po ito sa bote. Para po matikman ninyo ang produkto ng Pampanga. Ang anak ko po, best friend niya si Alzora Predica, ang klase niya ng high school. Pag pumupunta sa akin si Alzora, nagpapaluto ng spaghetti. Bakit? Bakit tita masarap ang spaghetti nyo? Hindi niya alam, nilalagyan ko ng amat-alakka. The best, number 1. I-try mo po. Tatalo, bumili kayo. Para makatulong po tayo. Okay? Kami po kasi nagtitinda ng ganyan sa Pampanga, iba yung sa atin. Iba po yung lasa ng sa atin. Habang naka-break po tayo, pwede na kayong bumili doon. Habang naka-break, baka hindi kayo matirahan. Pahinga lang ako. Alas 2:30 pa lang naman. Walang pambili, asan si Tres? Tres, salary deduction mo nga yung mga yan. 210 lang po ako kung nagluluto niyan. Natikman na po yan. Masarap po yan. Pinapadala nga yan sa abroad eh. Natulong pa kayo. Yung po gusto mong picture sa blackboard, picturean nyo na kasi buburahin ko na. Pupunta na ako sa Katarungan Pambarangay at saka sa Badak.
Hindi ko na ibabalik pa. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Pakibura naman po ang blackboard, ma'am. Magsusulat po ako. Alam niyo kung kailan tayo nakabreak doon, tuminto ang ulan. Nakakainis. Meron po ba kayo natutunan, Tanon? Meron? Wala po kayong ano? Malinis? Naintindihan? Sir, kayo mga? Ikaw kayo ka? Ano ang PPO? Ilang araw valid? Sino naghahatid? Pag 8 araw pa lang sinaktan ng babae ulit, anong pwede magawa ninyo sa nanakit? Saan niyo po dadalhin ang inaresto niyo? Galing! Congratulations! Sana magbibigay ng premyo si dapat may sumagot na tama, no? Pwede na ang crab face. Sige ma'am, pakibura na po pati number. Salamat po ng marami sa bumili. Ibabalik sana ng Panginoon Diyos sa inyo yan. Makakatulong pa po kayo sa ating mga kapatid na may kapansanan sa pag-iisip. Baka nga isa dito sa Balele, nandun sa Maribeles eh. Di ba? Nakatulong tayo. Lupon! Rario! Oh, balik na kayo dito eh. Balik na, makalupot. Sige, susunod pa naman ako. Clear, klaro. Tumatanim sa utak ng tinuturoan gayon.
Ang dami natin viewers. Nagustuhan yung turo ni Ma'am. Dami viewers. Ganda ng feedback. Pati mga taga-ibang barangay nakatutok eh. Paano na sila umattend ng seminar? Shout out sa mga taga Hanopol, Maria Paz, and Wawa. Tapos, pwede ko picture ito Sa mga gusto mo mag-send ng stars, you are all welcome. Ayan. May nagtatanong ho kung pwede mag-send ng stars. Pwede ho. Mag-send lang ho kayo ng stars. No problem. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. At napakaganda ho nitong ating barangay Anti-Drug Abuse Council. Ito na ho uli. Ito ang kabuuan ng batas na katarungan pang barangay law. Picture. Picturean niyo po ako set straight ko. Ako picture niyo po. Napakahalaga niyan. Picture. Isend nyo sa GC ha. Tapos burin po natin. O isend nyo sa GC, Marek. Picture Picture mo. na kayo. Send nyo sa GC. Hoy, Joy. Send nyo sa GC ha. Send nyo sa GC. Anong hapon? Isang energy. One seminar po at a time lang. Kasi, sabi na ako sa mga. Yan si Ma'am, ang ating magaling na lecturer from Pampanga. Ayan. Napakagaling ng ating lecturer mga kabarangay at marami kayong matututunan for sure. Kaya wag ho kayong aalis. Diyan lang ho kayo at antabay lang ho kayo. Maganda po papaliwanag ko, mga kaso po ito ha. Panoorin niyo po para matututo kayo. Kahit repeat niyo po ha. Pwede yan ha. Kahit pag bali-balintungin nyo ho yung video, i-replay nyo. Pag hindi nyo naintindihan, replay nyo ho. Kasi open ho yung ating replay program system, okay? Okay. Okay. Hello. Medyo malakas ang energy ko kasi hindi malakas ang ulan. Nasaan ang report? Magpaminsan po kayo dito. Lupon lahat to, lupon lahat ito. Lahat ng lupon punta dito. Yung
Hindi na po umalis po kayo dyan. Ayun po, kahit hindi na po, kailangan nyo matutunan para alam nyo kung anong mga kaso na hindi na dapat ipasok sa barangay, no? Pero pa tayong badak eh. Puro lupon. Puro lupon. Oh! Oh! Puro lupon. Ay naging. Ito na po ang batas ha. Ang ating batas na ginagamit sa lupon, na Public Act 7160. Pangalan, Local Government Code. Hindi po lahat ng problema o kaso sa barangay pinapasok sa barangay. Dalawa lamang po ang kasong pwedeng ipasok sa barangay sa Lupon. Okay. Number 1, civil case. Sa civil case, walang nakukulong. Kasi usaping pera lang yan o utang. Pag sinabi mo criminal case, kulong yan. Pero nanganganak yan. Pag sinabi mong civil case, okay, ang yan. Yan. Pero walang kulong. Ay na. Sa ating bagong batas, kapag usaping utang, gaano mang malaki o maliit ng halaga, walang nakakadiretso sa hukuman. Dadaan sa lupon niya. Halimbawa, umutang ng 10 million, ayaw magbayad. Itong nagpautang, hindi pwede dumiretso sa husgado yan. Dadaan muna sa barangay. Bakit? Hindi tatanggapin ng husgado ang kaso kapag wala kang certificate to file action. Magkakaroon ka lang ng certificate to file action kung dumang ka ng barangay. 10 million yan. Umutang ng 1,000, ayaw magbayad. Hindi pwede dumiretso sa court yan. Punta muna sa barangay. 1,000, 10,000, 10 million, 50 million. Walang nakakadiretso sa court hanggat hindi dadaan sa lupon. Klaro. Ihingan ka kasi ng certificate to file action ng korte. Hello? O klaro? Pwede pa lang isang pa yung kaso sa barangay kahit 5 milyon. Pwede. Umutang si ate ng 3 milyon ayaw magbayad. Etong nagpautang. Diretso na sa court, di ba? Diretso hindi. Sa dadaan. 5 milyon. 10,000. Diretso na sa court. Dadaan saan? Okay na tayo. Wala na problema. Okay yun. Meron pong bagong batas ngayon, nilabas ng Korte Suprema. Ano yung batas? Small Claims Court. Ano yan? Kapag ang utang hindi lalakpas sa 1 bilyon, ha? Pagkatapos nila sa barangay, dadaan sa barangay, hindi nakasundo. Bibigyan na ni Kapitan ng certificate of file action, di ba? Walang 1 milyon, ha? Pagdating sa korte, pagdating sa barangay, di na nasundo. Ang nagdidemanda at ang itinidemanda, hindi magdadala ng abogado. Pag nagdala ng abogado yung complainant, kulong ang abogado. Pag nagdala ng abogado ang respondent, kulong ang abogado. Bawal ang abogado sa korte kapag ang utang ay hindi lalagpas sa 1 milyon. Bakit kasi? Isipin nyo 1 milyon, kukuha ka pa ng abogado, 100,000 ang abogado, 5,000 per appearance, dinapunta lahat sa abogado, sinusunod mo. Ngayon, kapag lagpas sa 1 milyon,
Okay, 1 million and 1 peso. Kukuha na ng abogado. Nakuha nyo? Dadaan sa barangay, nagpas 1 milyon, pero kukuha ng abogado. Bakit? Nagpas sa 1 milyon ang inahabol. Wala po. Tatanong ako, pupunta ng 900,000. Pasok sa small claims court. 900,000, wala 1 billion yan. Pasok sa small claims. Ang utang 900,000. Pasok sa small claims. May abogado, wala. Mayroon, wala. Makakailangan ng abogado, 900,000. Pero wala! May na tayo, ha? Maliwanag. Pustahan tayo, kaya ito lang alam yan. Tama ka? Pero seminar ko ng seminar. Okay na, ha? Ang utang 2 milyon, dadaan sa barangay. Ang utang 2 milyon, dadaan muna sa barangay. Hindi didiretso sa court ng complainant. 2 milyon. Nadaan? May abogado? 2 milyon, may abogado, wala. Mayroon! Nagpasek sa milyon eh. Ang utang, kalahating milyon. May abogado, wala. Dadaan sa barangay. Dadaan? Utang 10 milyon. May abogado? Pero wala. Dadaan sa barangay. May abogado. Okay na tayo, ha? Uy! Okay na tayo. Tayo ko lang alam yan. Okay. Ang pagkakta sa utang, dadaan sa barangay. Pangalawa, anong damages? Tingnan ko kung natuto kayo. 14 years old bata, nagnakaw ng 10 tray na itlog. May kaso wala. Meron wala. 14 years old, meron? Wala. Sino magbabayad sa ninakaw niya? Ang babayaran ng magulang ang tawag doon damages. Pag hindi nagbayad ng magulang ng batang nagnakaw, pwedeng kasuhan ang magulang sa lupot na napabayata. Ang tawag dyan, damages. Paliwanag. Ayun. Punta tayo sa criminal case. Pag sinabing criminal case, mayroong bukulong. Ano-ano ang mga criminal case na pasok sa lupon? Number 1, pagkanakaw. Madalas na kawin, cellphone, manok, matcha, pera, bisikleta, asawa, may kasama. Ang asawa ng may asawa ang ninakaw nyo, hindi po ang nanakaw ang kaso. Ano? Unlawful entry. Bakit? Pinasukan mo, hindi mo dapat pasukan. Asawa lang ang papasok dyan. Eh, pinasukan mo. Hindi din. Ang kaso ng unlawful entry. Okay? Yan ang pagkanakaw, ha? Basta kaso mo nanakaw, dadaan sa lupon, hindi pwede diretso sa husyado ang ninakawan. Pero, masaya ako. Kahit na pagod na ako dahil walang ulan at nagkakaibigan tayo. Okay. Next. Pagbabanta. Pagbabanta. Di ba, yung article 4 ng impeachment ni Sara Duterte threat? Hindi po lang ng pagbabanta
aso. Ang sabi ng batas, para ang aso ay pagkanta, dapat ang pagbigkas, strong, fearful, and threatening. Okay? Pero pag ang pagbabanta, hindi po madiin. Wala pong kaso. Halimbawa, umutang ako sa kanya. 3,000.